like in terms of executing the plays possible. Alam mo, double-edged sword din yan. When you're a roamer wanting to be, let's say, a team player, minsan na kakagating ka din yan na parang hahabulin ka. Mas lalo na, wow, sino tumol, ikaw? Ayun, pero, alam mo yun, minsan katulad na yung Diggy Bruno na trinay nila. I think Diggy is one of the most selfless picks out there. Yes. Kapag naglabas ka ng Diggy, ang goal mo lang talaga ay alagaan yung mga kakampi mo and make sure that they succeed in everything that they're trying to do. But then again, medyo bumalik yun sa kanila dahil alam ng kalaban nila during that time. Paano kontrahin yung mga ganong klaseng pick? Teka lang kinakabahan ako Hindi pa nababan si Chip, panghuling ban na. First time in dito sa history. Omega. So first time in history, if ever, hindi mag-decide ang Omega na i-ban out ang Chip na ito. But then if they do ban it out, Phoveus, Roger, Ruby, all are open for the side of Aurora MLBB. Alam mo, Auntie, feeling ko it was also Omega Yep. na pinatagal yung chip ban. Kaya naman ako yung medyo nalungkot na naman. Oo nga Nung nakita natin na hindi nakalusot. But this first pick, coming in from Aurora, mukhang today sa mga laro na pinapanood natin ay Roger na yung madalas talagang pina-first pick blue side. Yeah, kasi pa ulit-ulit nating binabanggit, no, yung pagkaka-first pick ng isang Roger ay nag-giveaway para ma-flex ito into either the jungle or into the gold lane. Kanina nung in-interview natin si Kyle TZ, binanggit niya kung paano yung Roger ay iba yung mechanics if it's in the jungle and if it's in the gold. But speaking of first pick worthy, we're talking about an Edith here na pinakita ng OMG. That's true. The Edith, definitely one of the best flex picks in the current meta. Meron pa naman tayong mga Ruby dyan kung sakaling gusto nyong sabayan in terms of the flex picks. Pero ito yung sure-nament na hindi flex. The Moskov locked in para sa Barangay Omega. Sure-nament na mapupunta ito sa gold lane. Hawak-hawak ni Big J o ni Jong. Oo nga Kaya nga nakikita na natin na sa puntong ito na-lock in na ang gold lane ng kupunan ng OMG. Mukhang gusto talaga nila na towards the end pa nila makikita ang mga heroes coming from the Chak Mamba. Pero ngayon for Aurora MLBB, their performance in the first phase of the draft and even in a game number 1, nung unang nagharap ang pares na kupunang ito, makikita natin na ang ganda rin ng draft pattern na nagmumula dito sa team na to. And as we're seeing this stage, mukhang Vexana is also one of the picks na lumalabas at pati na rin ang Phoveus sa side ng Aurora. And ito yung medyo surprising, no? Kapag nabukas pala ang Phoveus, isa yun sa mga, actually hindi surprising, pag bukas yung Phoveus, kukunin talaga yan ng ating mga XP laners. Oo nga kaya nga kanina nung nagtapat yung TNC Pro Team at Falcons AP Bren nung binan ni Coach Wolf, ang Chip, ang Fanny and Ling, ang naging una nilang pick ay ang pagkuha ng Phoveus. And we have been seeing right now at least, weeks 4 and 5, just how powerful a Phoveus can be and how flexible it can be kasi pwede siyang mag-vengeance or pwede siyang mag-flicker. And just like that, the Julian already locked in para sa kamay ni Andoryu. Pero Ito yung then again, Tigreal. hindi rin tayo sure dahil once again, the Julian is also a flex pick. Pwede rin yan ilagay sa mid lane pero matagal-tagal na nating hindi nakikita ang isang Julian sa loob ng position 4. I feel like the last time na nakita natin yon ay nagmumula pa kay Few. Na matagal na talaga. And yung isa sa mga heroes na pinili ngayon ng Smart Omega ay nakita naman natin mula kay Jom, I believe that was yesterday. Dahil kahit na 37% yung kanya naging win rate dito, I feel like it's really up for discussion Because most of the time, siya ang pinupuruhan because of the huge potential that the Moskov has in terms of playing the micro. And not only that, you can also take note na kahit yung mga pinili ng ating mga roamers from before upon getting their wins, the Tig para kay Rene J, the Katotkacha para kay Chakno, all out. And ito yung sinasabi ko kanina bago magsimula ang draft na the trend has been, if Renegade doesn't pick his hero earlier on into the draft, for sure, 100% of the time, the Tigreal will be banned out against the Hitman. Isa talaga yun sa mga naging signature pick na niya for this regular season. And going back, I think during their last international state as well, I think this was the M5 or M4. M5. This was M5 coming in from Blacklist na naalala ko ay si Rene J ay isang Matilda na talagang yun ang spam niya. But this time around, it's a Tigreal. And when you think about that, that's a massive shift between playstyles. Ibang-iba ang gameplay o yung game sense ng Tigreal main sa Matilda main. Pero ito this is something new for Omega. Channeling that diversion play. Okir, locking in the Luyi. Kanina, hindi man natin nakitang gumamit si Super Friends ng Luyi na lagi nating dinidikit sa pangalan ng mid laner na yon, makikita naman natin yon in Okir right now. At this point in time, I think may possibility pa na mag-go towards the double marksman lineup ang kupunan ng Aurora MLBB. And ang natitira na lang namang junglers sa kanilang side ay Ling. Natitira din naman yung Fanny, but I guess I haven't seen Demon Kite use the Fanny recently. Medyo ang huling na Fanny showing natin ay si King Kong. Wala sa kanang Onyx. Pero mukhang Ling ang magiging choice paired with the Jawhead
parang tumaas bigla yung peak of potential ng Aurora in this game. Like, oh my God! New hero unlocked para kay Chakno. Currently #1 in unique heroes used. Mananatili siyang #1. Mananatiling #1 with the Beleric pick. Men, yung upo niya parang, okay, sige. Okay! Parang alam mo mag-RG lang eh. Grabe! Never kong in-expect na makikita ko ang Beleric sa regular season, but mukhang gustong ibalik ni Chak Mamba ang bawas na i-dish out ng Aurora MLBB against the Barangay. Truly an OG classic. Returned by an OG classic roamer as well in Chakno. Kung ayaw nyo ng gatot kacha, sige, magbe-Beleric ako. Going up against the Jawhead na gagamitin ni Renegade. Casters, pasok. Hindi na yata pwedeng walang taunt. Kapag pipili at magpapakilala ng bagong hero dito si Chak Mamba, grabing mga interruption ang pwede nating asahan. Welcome to Pero Mobile syempre, Legends. ang katapat nila muli ay ang Aurora MLBB. At alam naman natin mula unang pagkikita pa lang nila kung gaano katindi ang mga laban pag nagkikita itong dalawang teams na to. Oo, lalo na ngayon na parang kilala nila yung isa't isa. Napakadami na nga mga na-reveal ng mga hero at ngayon nga ibang hero ang ating makikita para kay Chakno. Now, for Aurora, parang ang aabangan natin dito is kung paano yung kanilang pang-disrupt doon sa possible plays from Okir kasi biglaan yung mga pwedeng diversion play eh. Oo, pero yung siguro paunahan factor na naman, kailangan natin tingnan kasi ayun naman, teka, tingnan mo, kakasabi pa lang natin yung taunt, naranasan na ulit siya agad ni Renegade. Simulang-simula pa lang. Oo, tsaka yung taunt, medyo matagal kasi yung taunt niya, tsaka ang haba nung lalakaran. Naglalakad ka. Oo, naglalakad ka na, parang gusto mong pigilan, pero wala, gumagalaw siya mag-isa. But yes, so expect natin that for the early stages of the game ay medyo magiging mabagal muna yung sabihin nating movement. Oo, para dito sa ating dalawang team. Kasi kanina iniisip ko, tinitignan pa lang natin yung lineup. Parang ang ganda na agad nung concept nung lineup ng Aurora in terms of creating space, yung zoning, yung mga kalaban dito ng Smart Omega. Pero at the same time, yung idea na parang syempre, ipapakita mo ng kaunti yung style mo. Pero Chakno dito na parang hindi naman magiging hesitant na mag-forward lang din. Tapos kapag ka napalapit mo siya ng kaunti, parang hindi naman nila pang hihinayangan yung ultimate, which is yung Wrath of Dryad ba yun? Kung mga ganun man siyang i-pronounce. Oo, kasi puno siya yung magiging dryad. But yeah, jokes aside, mahirap yun kasi parang yung lineup dito ng Aurora somehow is gusto madikit-dikit Oo. at some point. So, parang crucial dito is kung kailan gagamitin yung mga ultimates. So, i-add din natin mamaya kung paano ba magiging strategy talaga ng aming dalawang teams. Knowing na kabisado na nga nila isa't isa. But so far, Omega mabilis makakakuha dito ng pagong para sa ating game. Napakahirap lumapit sa ganitong sitwasyon. Ang naaalala ko, medyo Ruby in a sense na interruption yung pwedeng i-offer kasi ng isang Beleric dito sa ganitong Jawhead dependent na lineup. Na kapag ka nag-attempt lumapit si Renegade dito, meron agad magiging potential na pampigil sa'yo na pwede pang mag-convert into a punish kapag ka hindi ka talaga nakahanap ng immediate way out. So parang kailangan maging mapili talaga dito ni Renegade in terms of targets sa kung ano ang mga kanyang talagang gusto susurin. Kasi masasalubong siya ni Chakno mamaya na hindi naman imposible kasi siya yung main front as of this moment, especially dun sa mga nagro-rotate, ay medyo tricky talagang i-pull off yung typical na gusto mong you get the early game pagka meron kang Jawhead. Oh, yung parang ejector ka lang na ejector. Knowing na yung mage din dito is parang pwedeng maghigop anytime for Omega. So, probably siguro, no, ngayon na sinabi mo yan, for Aurora pwede nang gawin is yung mga flicker na bigla ka na mag-ejector. Oo. So, magiging effective lang yan if ever na may kit na or items yung mga players. Wow! And the last time Tagal na. nilaro ang Beleric ay nung season 9 pa. It was played by Eson, Blackness Internationals Eson in the regular season against then Bren Esports. Sakto kanina! Nagda-draft dyan si Coach Eson kanina. Oh, nung time na ginagamit niya ni Eson, hindi pa siya uncle nung time na yun. So ngayon, naging coach na rin na siya. Ito lang yung sinasabi natin, flicker ejector dun sa may bottom lane. Atin na makakatakas ng first blood para dito sa side ng Aurora at may biglang diversion play. Si Tommy naman magiging target nila, hindi na pwede wala pawi. Ow! Andorio agad ang makakasagot dito para sa side ng Omega at making a double kill para dito kay Andorio. Grabe naman! So, ang nagiging importante ngayon for Aurora, yes, pwede nilang gawin yon. Hanapin nila yung mga surprise setups with the flicker ejector, pero maging wary kayo agad kung may impormasyon ba kayo o wala. Kasi kung wala, parang out agad dapat ang susunod. Dahil ang bilis ng potential respawn from Smart Omega and once na makakatch up sila, literal na halos no way out kasi sunod-sunod pala yung mga ma-offer na higop. Balik ka dito pagka skills ng Smart Omega. Siguro yung dash kanina ni Jones somehow is pang buy time niya, no? Para medyo madali yung pagkakakill sa kanya sa may bottom lane para sumakto din yung diversion. So kanina, Omega nakakuha ng turtle. Ngayon naman makakakita tayo ng turtle dance para dito sa ating dalawang XP Raiders. Oho. Papasok dito si Edward. Oy, 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 At oy. saan pupunta ang ilan sa mga manlalaro si Jack doon sa may batalikod. At papasok ng Ario, mawawala ng buhay pero makakapag-dash away pa rin. At Ori makakakuha din ng pabong. Ginabi ng Devils of Blades. At si Renny J ang aabulin nila killing spree para dito sa Julian. Napakagandang latag ng ultimate from Chakno. Literal na nilakad yung gitna. Tapos sabi niya,
Okay, saktong-sakto dito yung mga mahuhuli at mga masasakop na members ng Aurora MLBB. But then again, still, meron pa naman tayong mga pwedeng makita later on na bawi, especially from Aurora MLBB. Nandun pa rin naman yung surprise factor nila kapag kami mga nahanap sila maganda-gandang targets and they still have the Ling. So pwede pa rin nilang sabayan yung mga pwedeng or yung mga trades dito, especially in terms of yung global presence. Ang ano lang dyan ay may makakasabay din kasi sa'yo sa Omega, which is yung Luhi. Oo nga, yung biglang nagte-teleport at ang bitbit pa niya minsan ay 4-3. So alam naman natin na yung, sa may top lane na, mag-clear ng, or dedepensa lang si Jom sa moment na yun. Ay, At saan na naman natin pinupunta si Chuck na biglang dadating dito for Omega. So Edward ay may konting mag-poke sa moment na yun. Habang gagawin nila agad yung Primal Wrath, pero si Renny J makapatay na. Si Chuck na mapapadaan lang. At nandun na naman yung dot na sinasabi natin. At Omega ngayon makakakuha ng 3 kill laban sa Aurora. Sakop nila yung presensya rito ng Smart Omega sa mapa. Given yung connection na nakikita natin mula kay Ukir at mula kay Chakno, kailangan nating tignan sa ating We watch the replay. instant replay. We watch the replay. Ito nga, napaka-patient lang naman na pinadala ni Chakno doon sa likod at nailatag na naman niya ng maganda ang kanyang ultimate na Wrath of Dryad or Dryad. At yung makikita mo dito, na talagang pagsugod at pagiging decisive ng Smart Omega. Ikaris Perez talaga. Pero speaking of pagsugod, Renny J, wala na matatakbuhan. Nahanap na naman ng Smart Omega. 7-1 ang ating score, 4K gold lead para dito sa Omega at mukhang hindi na magko-contest ang Aurora dito sa Pagong. So given na ganito yung sitwasyon ng ating laban, ang possible siguro na gagawin ulit ng Aurora is yung normal na try mo na ni Demon kahit sa split push. Doon sa may gilid, kaya mo rin nabanggit kanina no, na may link naman sila. So ayun nga, ang global presence pala ng Smart Omega, hindi pala siya tumitigil sa Luigi lang. Oo. It's also the Moscow. Ang dami. Ay, tingnan mo! Speaking of global Ayan, presence! biglang may punong na tumubo doon sa moment na yun. But Torre ang makukuha ng Omega sa may bottom lane. Saktong-sakto naman kasi. Doon siya sa may puno nila. Pero napakagandang ejector. Onto Andorio. Ay, May nagtahawalan matatarget na. sila. At si Antonio na nga ay mapapatay kami shutdown na kay Demon kahit pero dumating na ang mga players dito ng Omega. And habang nangyayari yun, nagkakaroon naman pala ng space si Domeng dun sa may top lane. So parang palitan lang ang nangyari dito. But Omega lamang 3K gold. So marami dito sa Aurora MLBB ang aware sa kung ano ang mga kailangan nilang gawin at this point. May 3K na kalamang ang hinahawakan ngayon ang Smart Omega kontra sa Aurora MLBB. Pero hindi natin maikakaila na maganda rin naman ang nagiging paghawak ng Aurora, especially dito sa kanilang mid lane. Hindi nila gusto talaga na mabagyan ng easy access dito sa purple buff ni Demon Kite. Kaso kahit na hindi mo ibigay yung access, pinapadala niya sa likod para doon sila mismo magka-access. At ginamit na nga yung Wrath of Dryad, kaya naman si Demon kahit hindi makakaalis, hindi na makakagalaw. Pati na rin si Renny J. So 9-2 ang ating score. Yung barangay dito parang mala fiesta yung ginagawa every time na pumupunta doon sa mga gusto nila target. Kaya naman even mid the lane ay masisira na nila. Wala na yatang ligtas na tatakbuhan kung ikaw ang Aurora MLBB. Ngayon pa nasakop na ng Smart Omega. Halos ang mapa para dito sa kanilang kupunan. At hindi rin naman nila masyadong bababaran yung parteng ito ng Aurora MLBB. Wala naman na silang up next na posibleng i-deny o kuhain katulad na lamang ng purple buff ni Demon Kite. So malamang sa malamang ay unti-untiin na rin nila ito. Ibabay the book na kukuhain na rin yung Lord para mas magkaroon sila ng karagdagang advantage. At hindi sobrang sakpilitan katulad na lang nung kamuntikang huli na gagawin sana ni Renny J dito kay Chakno. Pero ito na naman kaso may impormasyon na ang Aurora na doon pupunta si Chak Mapa. So parang na siya, parang more ambition na rin para dito sa Omega. So Aurora take note na wala na nga dito flicker si Renny J. Kokontest ba nila itong Lord? Malaman natin yan or even kung i-reset ba to ng Omega. Pero kaya sinabi mo, Brigida, parang ito na yung magandang opportunity para sa Omega na bilisan ang pagsesecure dito ng Lord. At masesecure na nga. Pero papasok doon si Renny J with unstoppable force. Pero siya ang mabibigilan din ng mga players ng Omega habang tatamaan naman si Yue ng Spear of Destruction. So alis mo ng mga players ngayon and Omega yung Lord tadaan doon sa may top lane. Hindi talaga nakakahanap ng madaling lakad ejector lang dito si Renny J. Kapag namataan siya, it's either merong salon ng duo ng combo ni Ukir or di kaya Spear of Misery lang. Hindi para ma-display siya ng kaunti, sakto-sakto, may pader pa at that moment. So talagang walang galawan na immediate pick off yun for Smart Omega. So medyo nagiging tricky talaga yung sitwasyon na ito for Aurora. If gusto nilang mag-depend doon sa mga setups na gagawin ni Renny J. So baka kailangan muna nila mag-resort to yung mga plan B, plan C natin dito pagdating sa kasi sila na rin yung dedepensa para sa paparating na Lord Siege ng Smart Omega. And also, keeping in mind na sobrang importante nito dahil na hindi biro ang hinahawakan at ang damage na taglay na ni Jom at this point dito sa kanyang Moscow. Nakikita rin natin yung kanyang pagiging sobrang focus lang doon sa mga pwedeng kuhain na objectives katulad na lang na nakikita natin ngayon. Ayun na naman. Pero wait lang. Pero yan kasi na-play doon sa balikod. Yung makukuha dito sa side ng Omega. May paghikop at double kill na nga dito laban kay Renny J. Habang si Demon kahit mapipilitan na umalis. At yung Lord na nga dadaan dito sa may top lane. Demon guys, gonna be down. Triple kill na para dito kay Andorio. Dalawa lang na dito para sa numalit sa
dito as Smart Omega. Game number 1. Abot tenga ang ngiti.